Alam niyo po, nakakatuwa kasi parang 'pag naging productive ka mula Monday hanggang ngayon last day ng work mo or iba naman sa inyo hanggang bukas pa, pero ang sarap na ng pakiramdam. Pero may mga tao po na parang feeling nila hindi matapos-tapos. Meron silang gino-goal, tapos parang feeling nila kailangan nilang trabahuhin matapos hanggang linggo ng hating gabi magtatrabaho. Siguro may season na ganyan, pero gusto ko lang kayong sabihin, wag mo nating madaliin yung purpose o yung plano na gusto natin na agad-agad sagutin ni Lord yung dasal natin. Kasi po may maganda akong verse sa inyo, galing to sa pinakamatalinong hari na nabuhay ng panahon na yon, si Haring Solomon. Sabi niya sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. May timing daw po. Pag hinimay natin tong verse na to, ang oras ng Diyos po, yung timing niya ay laging perfect. Hindi siya maaga, hindi siya late. Ginawa niyang maganda ang lahat sa kapanahunan nito, sabi niya. Minsan di natin agad naiintindihan yung mga pangyayari sa buhay, pero ang Diyos may malaking plano. Nakikita lang natin minsan, masyado tayong micro na tinatawag, pero may macro plan po ang Panginoon. Imagine niyo po si Joseph sa Bible. Ibinenta ng mga kapatid niya, tinapon sa balon, kinuha, sabi wag natin patayin, ibenta natin. Binenta sa Egypt bilang alipin, na-promote bilang head ng mga slaves, alipin sa isang bahay, pero inakusa ng rape, ikinulong, kinalimutan nung kasamahan niyang preso kahit ginawa niya ng kabutihan. Until such time, alam natin yung story ni Joseph, pinili siya nung Pharaoh para interpret yung panaginip, and before he knew it, siya na ang pinaka-most powerful person in the planet, si Joseph that time, kasi siya nakaisip ng ano gawin during sa famine. So pag tinignan niyo po, may malaking plano ang Diyos sa ginagawa sa atin ngayon. Huwag nating madaliin. Wala yang iniwan sa isang bata na nakakita ng cocoon. Alam niyo po yung cocoon? Di ba yung uod bago maging paru-paro? Nakita niya, nakasabit sa isang sanga. Sabi niya parang may maingay sa loob. Nalaman niya, may buhay sa loob. Ginunting niya yung cocoon. Meron palang paru-paro. Pag gunting niya, binuksan niya, inilabas niya yung paru-paro, hindi pa time. Then lumabas, parang abnormal yung lumabas na paru-paro, hindi pa fully developed, namatay din. Kasi po yung masikip na labasan doon sa dulo ng cocoon, kailangan yung pagdaanan ng paru-paro para lumakas ang kanyang pakpak habang tinutulak niya, kailangang ma-filter yung mga dagta o ano man nasa loob, and then paglabas po niya, maganda na siyang paru-paro. So sometimes ganun din po tayo. Huwag nating madaliin yumaman sa kahit anong kapamaraanan, illegal, immoral. Huwag nating gayahin yung ibang mga tumatakbo ngayon, ano? Gusto natin agad gumaling, dyan sa pagkakataon may sakit ka na, palapit ka kay Lord. Ngayong medyo may karamdaman ka, may time ka mag-lunch or dinner sa anak mo na hindi mo napapansin pag busy sa trabaho. Ngayong mga panahong wala ka, natuto ka magtipid at mabuhay within your means at hindi beyond your means. So may mga pagkakataon pong dinadala tayo ng Diyos para tayo ay matutong tumatag sa ating pananampalataya. Pagka po wala ang lahat, sa Kanya lang tayo umaasa. So again, ang reminder ko lang po, may plano ang Diyos sa'yo at maaaring hindi mo pa nakikita ngayon yung buong picture ng plano niya, but it doesn't mean hindi siya concerned sa'yo. Concerned siya sa atin at may ginagawa lamang siya sa buhay natin ngayon. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Yan ang ating ipagdasal ngayon, araw ng Biyernes. Panginoon, salamat po dahil sa kabila ng mga challenges ng bansa namin. Alam namin, Lord, kami, sabi nga ni Brad Ted, yung mga nag-iisip, yung mga bumoto ng tama, yung mga taong merong common sense at hindi napadala sa sayaw ng kung sino mga artista o mga sikat na personalidad, but talagang nagdasal kung sino iboboto. Lord, ano man pinagdaanan namin ngayon at pinagdadaanan sa bansa, sa pamilya o personal, Lord, tulungan nyo kami makita yung ending ay maganda, beautiful, kung kami ay patuloy na aasa sa iyo. Yun lang naman, Lord, ang qualifier. Aasa ba kami sa iyo at mananampalataya? At the end of the day, you hold the future. That's why we don't have to be afraid of the future. Kaya Lord, today, palakasin niyo po ang puso ng bawat isang Pilipino, bawat isang manggagawa, bawat isang magulang, bawat isang may sakit na nangangailangan ng lunas, bawat isang baon sa utang na gustong umahon. Bigyan niyo po kami ng tatag ng loob na umasa sa iyo the whole time. In Jesus' name, Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.